children, to the whole beloved family, isang mapagpalang gabi po. Hapon na po sa ating pinakamamahal na Panginoon. We love you so much. At sa lahat po, mga minamahal ko, maging dyan po sa Indiana, USA, beloved Minister Wildy James Alberto Jr. and the beloved family, at purihin ang ating dakilang Diyos. Welcome po sa ating beloved Ted, hallelujah, Almeida Smith, at dyan po sa Indiana, USA, beloved Minister Luke and the family, to all saints of God all over the world, sa lahat po ng ating minamahal mga kapatiran, mga bisita, welcome to the royal family of God. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po magsabing, praise the Lord. Napakabait ng ating dakilang Diyos, talagang napakasarap damhin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, dahil sa mga palatandaan na yan, sa mga nagaganap ngayon, sabi nga ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay pangako niya, I will come again and receive you unto myself. Yan po ay dakilang pangako ng ating dakilang Diyos, kung saan dito pa lang sa mundo, mararamdaman mo na, mararanasan mo na ang Diyos ay tapat dahil hindi kanya pagkukulangin. Pagagalingin ka sa lahat ng karamdaman, nandyan po ang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal ko. Kaya pag ikaw ay tapat na naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, His reward is with Him. Ang kanyang gantimpala ay laging nasa Kanya. Ito'y para sa iyo doon sa tapat na naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Atin pong basahin, mga minamahal ko, dito po from the book of the prophet Isaiah chapter 40 verse 10. Amen. The book of the prophet Isaiah chapter 40 verse 10. Behold, the Lord God will come with a strong hand, and His arm shall rule for Him. Behold, His reward is with Him, and His work before Him. Ito po sa aklat ni Isaiah, kabanatang 40, talatang 10. Narito, ang Panginoon Diyos ay darating na gaya ng makapangyarihan, at ang kanyang kamay ay magpupuno sa ganang kanya. Narito, ang kanyang gantimpala ay dala niya, at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ito po'y salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Mga minamahal ko, heaven and earth shall pass away, but the word of God shall never pass away. Ito'y magaganap at magaganap. Ito'y pangako niya, kaya ito'y matatanggap mo kung ikaw ay tapat sa ating dakilang Diyos na buhay. Narito ang Panginoon. Diyos ay darating na gaya ng makapangyarihan, at ang kanyang kamay ay magpupuno sa ganang kanya. Narito ang kanyang gantimpala ay dala niya, at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. Kaya mga minamahal, maririnig natin ang mga buhay na patotoo. Kamangha-mangha ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Bakit? Maririnig natin sa kabila ng yung nagaganap ngayon ay tila baga pag mahina-hina ang iyong pananampalataya, parang bibigay ka. Ngunit sabi po ng banal na kasulatan, panghawakan mo ang ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Tinitiyak natin, maririnig mo ang mga patoto, salamat. Yung mga kaganapan ngayon, lalo kang tumatatag. Lahat magsabing, praise the Lord. Lalo kang nagkakaroon ng takot sa ating pinakamamahal na Panginoon na kailangan paglingkuran ko siya dahil totoo na malapit na ang kanyang pagbabalik. At naran ang kanyang pangako, mga minamahal ko, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya huwag tayo mag-alinlangan. Mananatili tayo sa Kanya habang tayo'y narito sa mundo nating kinagagalawan, mga minamahal ko. Ang kanyang gantimpala ay dala niya. Pupunuan ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Hindi siya magkukulang sa iyo. Yung mga karamdaman, mga minamahal ko, narinig po natin ang mga grabing mga karamdaman, malala na, hindi na kayang pagalingin sa magitan ng sensya, sa magitan ng medisina. Ngunit dito napatunayan, isinisigaw at ipinatutotoo, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, pinatunayan na siya ay dakilang
manggagamot. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga ipinagkakaloob ng ating dakilang Diyos, kaya sinasabi po sa talatang 11, kanyang papastulin ang kanyang kawan. Na gaya ng pastor, kanyang pipisanin ang kanyang mga kordero sa kanyang mga kamay at dadalhin sila sa kanilang sinapupunan at papatnubayan na marahan na yaon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Tayo po ay tupa ng kanyang pastulan. Hindi pababayaan ng pastor ang kanyang mga tupa. Lalo na pagka mayroong nawawala, hahanapin niya yan, mga minamahal ko, upang maibalik dito sa kanyang pastulan. Lahat magsabing praise the Lord. Nais niya ang kawan niya ay talagang walang mababawasan. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya kailangan madagdagan pa ang kanyang kawan dahil yan ang nais ng ating dakilang Diyos. Lahat tayo'y lubos na pinagpala. Gamitin sa huling panahon na ito. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya pag tayo po ay totoong nag-iingat sa kautusan ng ating dakilang Diyos, sinusunod natin ang kanyang kalooban, lahat ng mga samang bagay, baliwala po yan. Ang darating sa atin ay mabubuting bagay. Yan ay totoong ipagkaloob ng ating dakilang Diyos. Atin pong basahin sa Ecclesiastes, Kabanatang 8, Talatang 5. The book of Ecclesiastes, chapter 8, verse 5. Whoso keepeth the commandment shall feel no evil thing, and a wise man's heart discerneth both time and judgment. Ecclesiastes Kapitulo 8, versikulo 5. Ang nag-iingat ng utos ay hindi makakaalam ng masamang bagay, at ang puso ng pantas ay nagbubulay ng panahon at kahatulan. Amen. Amen. Praise the Lord. Pag-iingatan natin ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ito na lang po ang pag-asa natin na pag nasunod natin ang kanyang kalooban, pangako ng Diyos, thy will be done. Sasabihin naman niya sa iyo, anak, lahat ng iyong daing, the prayer of the righteous availeth much. Nung tayo nasa relihiyon, hindi nakikinig ang ating mga Diyos. Ang daming Diyos eh. Mga minan yung gawa ng kamay ng tao. Yung iba ang doktrina, 3 ang Diyos. Yung iba 2. Mga minan, ngunit dito, totoo ang ipinangaral. Nag-iisang Diyos na manlilikha, nagkatawang tao, upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. At yan po ay lubos nating naunawaan dahil totoo ang pastor na itinalaga rito. Siya po ang nagbibigay ng pangunawa upang makalaya tayo sa kamangmangan. Na ito'y, ito po sabi nga, injo tayo. Sabi nung mga naunang relihiyon, dala ng Kastila, kaya ang tawag sa atin injo. Ngunit salamat sa Diyos, nabuksan ang ating mga pangunawa. Tayo'y wise, mga minamahal ko. Matalinong Kristiyano, kaya naunawaan natin, sumaatin ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Sabi niya, hindi makakaalam ng masamang bagay. Ba't dyan sa Jesus Miracle Crusade? Grabe na mga nagaganap, tila baga, wala kayong ginawa kundi magpuri sa Diyos, manalangin. Bakit? Marapat lamang pasalamatan ng Diyos dahil tinawag kami rito na totoo ang Diyos na makapangyarihan. Kaya ibinabahagi namin, huwag na kayong magkunwari. Halina kayo, sama-sama tayo upang sama-sama tayong pagpalain ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang puso ng pantas, mga minamahal ko, wise man's heart, sabi nga po mga minamahal ko, nagbubulay-bulay sa panahon at kahatulan. Alam natin mga minamahal ko na nasa huling panahon na tayo. Pag sinabing pagtatapos, graduation day, tatanggap ka ng iyong certificate o diploma, may kasamang honor, mga minamahal ko, kung ikaw ay tapat. Ngunit kung babaliwalain mo ito, mga minamahal ko, nakakatakot. Pagka ang matanggap mo ay failed, yung iba incomplete,
hindi ka makagraduate. Ganoon po ang pamantayan natin na anumang paraan, mga minamahal ko, anumang kaganapan, face to face, sabi nga paminsan-minsan ang ating panambahan, pero kalamitan sa buong mundo, mga minamahal ko, ito po ang live webcast, mga minamahal ko, na kung saan grabe ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, ganon din po sa blended learning. Pag hindi ka naging sincero, mga minamahal ko, nakakalungkot, wala kang matututunan. Ngunit sa panonood mo pa lang ng ating banal na gawain, mga minamahal, tingnan niyo po ang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hindi tayo binigyan ng napakalaking panambahan. Ngunit sa magitan ng live webcast, live streaming, pag tayo'y sumasamba, buong mundo pala, ito ay lugar na kung saan pinupuri natin sa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Binigyan tayo ng kanya-kanyang tahanan upang tayo'y magpasalamat. Isang kapatiran nga nabisit ko, mga minamahal ko, ang sabi niya, salamat Brad, ang aking television. Sabi niya, 65 inches. Yun ang prayer ko upang pagpalain ako. Mga minamahal, sabi ko, pinagpala ka. Live na live talaga. Alive, alive. Jesus is alive. Sabi ko sa kanya, palakpak kami at talagang tuwan-tuwa po kami. Dahil ganyan ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga sa huling panahon, nag-aantay na lamang tayo ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Tayo'y naghahanda. Ang ating mga sarili, sabi nga ng ating dearly beloved parents in the Lord, wala pa tayong nagagawa. Pero lagi tayong handa. Anytime from now, babalik ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. The work of righteousness shall be peace. Pag gumawa ka sa katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon, totoo po, ito ang nais ng Diyos kung bakit tayo tinawag. Ito po ang purpose, ito ang layunin. Isaiah chapter 32, verse 17. Amen. The book of the prophet Isaiah, chapter 32, verse 17. And the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness, quietness, and assurance forever. Ito po sa Iklat Isaias 32 sa talatang 17. At ang gawain ng katwiran ay maging kapayapaan, at ang bunga ng katwiran ay katahimikan at pagkakatiwala kailanman. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ang gawain ng katwiran ay magiging kapayapaan. At ang bunga ng katwiran ay katahimikan at pagkakatiwala kailanman. Lahat magsabing, praise the Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, bilang tao, bilang nandito pa tayo sa mundo nating kinagagalawan, dadanas po tayo. Yun nga po ang sinasabi ng ating dearly beloved parents in the Lord, darating ang mga ganitong sitwasyon, maaaring madamay tayo, ngunit hindi tayo mapapahamak. Lahat magsabing, praise the Lord. God is with us, mga minamahal ko. Salamat sa ating dakilang Diyos. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang aking the only son, mga minamahal ko. Totoo po. Ito'y totoo. Nagkaroon po ng asymptomatic COVID. Mga minamahal ko, siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At nagpapasalamat po ako sa kanyang faith. Hindi siya gumamit ng anumang vitamins. Noon dinala nga dyan sa quarantine for 2 days. Quarantine na po sa bahay. Wala naman po talaga siya nararamdaman eh. Konting sipon lang, nagpapositive pala. Mga minamahal, nakakalungkot man, pero susunod tayo sa protocol ng government. Nag-report po siya doon sa quarantine place. Sabi niya, lalo kang magkakasakit doon. Sabi niya dahil hindi maganda ang sitwasyon. At mas maganda sa bahay dahil makakapanood ka ng live webcast. Mga minamahal ko, makakapagpuri ka. Makikipag-ugnayan ka ng tapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag-uwi niya po, salamat sa Diyos.
fit to work na po siya sa kanyang trabaho. Lahat magsabing praise the Lord. Yun na. Karawan po ng aking beloved wife, September 17. Mga minamahal ko, tila baga pagsubok ang dumating. Bakit? We are subject for swab test, kaming dalawa. At sabi po ng mga frontliners, this is a must. Kailangan. Mga minamahal, pag nag-swab test at nag-positive ang aking beloved wife, maging ako, may close contact na naman yan. Pag dumami, ang tawag doon, granular lockdown. Yan ang katotohanan dahil for the record po yan. Nung araw na yon, birthday ng aking beloved wife, ang ginawa namin, umaga pa lang, nagpupuri kaming lubos, umiyak ng di kawasa. Mahal na Panginoon, huwag mo kaming pabayaan. Gabayan mo kami, mahal na Panginoon, sa pagsubok na ito. Mga minamahal, nung dumating yung mga frontliners, mga minamahal ko, talagang dumating sila sa bahay, may ambulansya, nagwawangwang pa nga eh. Mga mabulabog ang mga kapitbahay, mga minamahal. Tila baga mga astronaut nagdatingan. Mabilisan eh. Mr. Mancera, Mrs. Mancera, yes, masakit po. Talaga pong naranasan. Hindi na ako, sabi ko, hallelujah na lang binanggit ko. Mga minamahal, paalis na sila. Wait, sandali po. Kinuha ko po ang leaflets. Hindi mo sila makausap dahil puro covered po sila ng PPE. Mahal kayo ng Diyos. Watch and be blessed. Binigyan ko po ng 2 paanyaya yung 2 frontliners. Salamat sa ating dakilang Diyos. Pagtawag po after 3 days, tumawag ang beloved wife ko. Anong sabi po ng mga frontliners? Ano po sa tingin nyo, Mr. and Mrs. Mancera, ang resulta? Natural, anak kami ng Diyos eh. Negative yan. Sabi nga, hindi po kayo nagkamali, buhay nga ang Diyos. At totoo, ang Diyos na inyong pinaglilingkuran. At least, salamat sa Diyos, hindi na apektuhan ang trabaho ng aking beloved wife. Tuloy-tuloy ang pagpasok sa trabaho, maging ako po. Dahil kung sakasakali, tinitiyak ko, 14 days, hindi tayo magkikita. Ang mahirap nun, ang ayoko mangyari, yung contact tracing. Sabi ko nga, mahal na Panginoon, pagtitiisan namin ang lahat ng kaganapan. Ngunit sa iyo kami, ikaw ang aming kanlungan. Sa iyo kami umaasa, dakilang Diyos. So ang bagay na yon, sabi nga, trials which turn into blessing. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ito ay bunga ng katwiran, nagdulot ng katahimikan, nagdulot ng pagkakatiwala, kailan paman. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mabait ang Diyos, mabuti ang Diyos. God is good all the time. Ang sabi po ng banal na kasulatan, at ang bayan ko ay tatahan sa payapang tahanan at sa mga tiwasay na tahanan at sa mga tahimik na dako na pahingahan. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya sa huling panahon, matatakot pa tayo sa gaganapan? Hindi po. Ang dapat nating katakutan ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung hindi natin masunod ang kanyang kalooban, kailangang ang Diyos ang masunod sa lahat ng bawat yugto ng ating buhay. Sabi nga po, we must be faithful unto death. Faithful unto death, yes, ayan ang nais ng ating dakilang Diyos. Habang tayo nabubuhay, tama po, gamitin tayo sa huling panahon. From the book of Revelation, chapter 2, verse 10, atin pong basahin. The book of Revelation, chapter 2, verse 10. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that you may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Apokalipsis, Kapitulo 2, talatay 10. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng Diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan
upang kayo'y masubok. At magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Fear no evil in these last days. But in this congregation, we are serving a faithful God. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, the fear of the Lord, this will be the beginning of wisdom. Magkakaroon ka talaga ng katalinuhan. Magkaroon ka lang ng takot sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sinabi po, magtapat ka hanggang kamatayan. Be faithful unto death, mga minamahal ko. Kaya bawat isa sa atin, pwede nating ipagsigawan. Hindi tayo takot, mga minamahal ko. For me, to live is Christ and to die is gain. Alam natin na pagka tayo'y kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoon, anytime, pwede mangyari po yun. May mga kinuha, inuna ng ating dakilang Diyos, mas mapalad nga sila dahil nandun na sila kasama na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo dito makikipagbaka, mga minamahal ko, hanggang sa kamatayan. Habang may hininga, ang sabi po, bibigyan ka naman ng putong ng buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya nga mga mahal, kung ipangako natin at talagang hanggang sa ating huling hininga, be thou faithful unto death, mga minamahal ko, may pangako ang Diyos. Ang tunay na buhay ay ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa ating huling talata from the book of John, chapter 5, verse 24. Magsipaganda na po ang ating minamahal na mga awit at mga manunugtog. Amen. Praise the Lord. The Gospel, according to John chapter 5, verse 24. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Dito po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 5, talatang 24. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po magsabing, praise the Lord. Kaya sinasabi po, katotohanan, katotohanan, inulit ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Verily, verily, sabi po mga minamahal ko, para hindi kayo mag-alinlangan. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Lahat magsabing, praise the Lord. At hindi mapapasok sa paghatol. Hallelujah. Kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. For the wages of sin is death. Kamatayan ang karamihan na gaganap ngayon, mga minamahal ko. Ngunit ang pinag-uusapan dito, ang ating pinagbubulay-bulayan na yung pangako ng Diyos. But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ, mga minamahal ko. Pagbulay-bulayan mo na lang ang mga buhay na patotoo. Ikaw mismo yung mga nararanasan mo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, huwag niyong ikagalak yan. Dito lang yan sa mundo. Ang iyong ikagalak, nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kaya nga sa huling panahon, bibitaw ka ba? Titigil ka ba sa paglilingkod sa Diyos? Malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, nakakatakot na bagay. Kahit na nauna at tumagal ka na sa banal na iglesia, ngunit sa kahuli-hulian ay bumitaw ka sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Baliwala ang lahat.
Now, ngayon ang pinag-uusapan, mainit ka bang naglilingkod sa Diyos? Tapat ka ba sa ating pinakamamahal na Panginoon? At talaga bang pakikinggan mo ang kanyang salita na meron siyang pangako ay ang buhay na walang hanggan? Ang tao ngayon naghahanap na sila'y mabuhay. Kaso nga wala nang ospital na mapuntahan. Yung iba inaabutan sa ospital. Iuwi na lang abo na, mga minamahal. Bakit ganito kalupit ang mundo? Tila baga, mundo pa lang ay impyerno na. Ngunit, wake up, ang aming inihahayag sa buong mundo. Lumapit kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinag-uusapan dito ay ang kabuhayan. Mula sa kamatayan, ikaw ay dadalhin sa kabuhayan. Ibig sabihin, merong kagalingan. Merong kapayapaan, mga minamahal ko. At ang pangako niya, hindi na tayo tatagal sa mundong ito. Habang tumataas ang antas ng kalamidad, habang tumataas ang antas ng imoralidad, habang tumataas ang pag-alinlangan ng maraming tao, nawawala ang pananampalataya. Dito paninindigan namin ang taas at patuloy na paglago ng aming pananampalataya dahil naunawaan namin. Naunawaan ng bawat isa sa atin. Without God, baliwala po ang buhay natin. Kaya sabi ng banal na kasulatan, narito ang Panginoong Diyos ay darating na gaya ng makapangyarihan at ang kanyang kamay ay magpupuno sa ganang kanya. Narito ang gantimpala ay dala niya at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. Isipin mo na lang ang gantimpala ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, kundi we will be in heaven. Ang tawag sa atin, prinsipe at prinsesa ng kaharian ng langit. Anong sabi ng patutuo ng asing isang malakapatid na dinala sa langit? Mismong yung mga anghel, mahal na prinsipe, ano po ang nais ninyo? Kaya kayo pinapunta rito upang humarap sa Diyos na makapangyarihan. Bakit mo ko tinawag na prinsipe? Isa akong basahan sa harapan ng Diyos. Dati akong magnanakaw. Dati akong holdupper. Dati akong drug addict. Ngunit, ang sabi po ng anghel, ikaw ay binanal ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Sumunod ka bilang servant o alipin ng ating dakilang Diyos. Narito ang iyong reward. Matatanggap niyo yan pag kayo'y narito na. Mga minamahal, ang sabi po ng anghel, ang iyong pinaglilingkuran ay hari ng mga hari. Diyos na mga Diyos. Kaya may karapatan kayo na tawaging anak ng Diyos, prinsipe at prinsesa ng kaharian ng langit. At sabi niya, mahal na Panginoon, ibaba mo na. Mahal na Panginoon, wag mo na akong ibaba. Dito na lang ako. Bumaba ka. Para malaman nila. Para malaman nila na ang gantimpala ay nasa akin at yan, ibibigay ko sa aking pagbabalik. Sama-sama kayo dito. I will go and prepare a place for you. This is a place kung saan walang hanggang buhay. Hindi na tayo luluha doon. Wala na tayong alalahanin. Anong napakagandang araw na yan na makapiling natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Paano ang ating mga mahal sa buhay na hindi pa naligtas? Paano yung marami pang tao kaya habang may panahon, mga minamahal ko,
patuloy tayong maglingkod ng buong katapatan sa ating dakilang Diyos na buhay. Isang malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat po magsabing, praise the Lord! Tayo pong lahat ay umawit, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Habang inaanyahan natin ang mga baguhan, mga bisita, ating live webcast viewers, upang tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Can I say thanks Yes, thank you so much. for all the things that you have done for me? Mapapasalamatan. Things so wonderful, Napakabuti mo na kailangan mo. yet you gave